Kung kinatatakutan ng iba ang ghost month dahil sa dala raw nitong malas, ang mga Gen Z naman, ibang ghost ang kinatatakutan. Hindi aswang o white lady. Hindi rin maligno o kaluluwang gala. Kundi ang kakilakilabot na ugali ngayon na ghosting! I wonder ano nga ba ang ghosting na kinatatakutan ngayon ng mga kabataan sa bayan ni Juan. Hindi na nagpaalam, bigla na lang siyang nawala. Gino-ghost tayo kasi hindi sila yung tamang tao para sa atin. Ang ghosting ay yung isang bagay na may isang tao na bigla na lamang mawawala ng walang pasabi, walang paalam, na nagiging unfair kasi may mga tao na umaasa, may mga tao na sabi nga natin, binigyan natin ng emosyon, no? Nagtanim tayo ng emosyon and yet iiwanan natin ng wala man lang pasabi. Kahit sino raw ay pwede maging biktima ng ghosting. May entry raw dyan ang 24-year-old na chinitong guwapings at content creator na si Zai Smith. Hi guys! Hindi ko mabilang kung ilan na. I met her online. Nung una, okay naman. Nagsasabi kami ng good morning. Hindi natatapos yung araw namin ng walang good evening or thank you sa araw dahil nakapag-usap kami. Agad daw nabighani si Zai sa nakilalang short hair, chinita at mestiza. To be exact, gumawa kami ng parang kasi di ba nung pandemic, parang kailangan mo, ang dami mong kailangan i-comply na requirements bago kayo makalabas. So ako naman, syempre, yung eagerness ko noon na makita yung kausap ko noon is grabe to the highest level. Literal na susuungin ang lahat, magkita lamang. Para sa'yo. Naku ba? Mula sa unang pagsasama ng dalawa, tila ayaw na raw nilang humiwalay. Matapos ang una nilang pagkikita, ang kanilang fairy tale nagpatuloy online. Kamusta ka? Uy, tingnan mo oh. Yung kinakain ko, banana Q. Pareho tayo. Nakapili na ako ng movie. Ay, nakapili ka na ba? Habang nag-uusap kami, masaya ako. Tapos alam mo yung tipong yung oras, like papabawas na and she need to go back home. So ako naman, parang medyo nalulungkot na ako na kailan kaya ulit kami magkikita. Lahat naman na ginawa ko is bukol sa loob ko and dahil siguro may... Sabi nila ang ghost month, panahon ng pag-iwas sa malas at disgrasya. Pero sa makabagong panahon, may isa pang klase ng ghosting na mas nakakatakot pa raw sa multo. Ghosting sa pagitan ng mga puso. Gaya ng love story ni Sai na nagsimula sa simpleng hi. Nadugtungan ng meet-up. Papakilala mo sa akin tatay mo? At more online ligawan. Pero bigla na lang nag-end ng walang kaabog-abog. Papalapit na ako sa bahay nila. Pagkakita ko, magkayakap sila nung ex niya. Ako pa yung nag-sorry. Ako pa yung nag-beg sa kanya na, huwag ka na lang dyan, dito na lang. Hindi siya nag-reply. Siguro nagsabi lang siya sa akin na sorry. Tapos, wala na, yun lang. Feeling ko matatawag ko siyang ghosting kasi nag-ghost ako in a way na nag-invest ako ng feelings. Nag-invest ako ng effort, ng time. Nakikita natin na lifetime effect dito ay yung pagkawala ng tiwala ng isang tao na iniwanan. Yung trust ay, sabi nga natin, ino-earn. Pero mahirap siyang ibalik sa maraming tao. Sa panahong easy-easy na ang mang-iwan sa ere, piliin pa rin nating rumespeto sa damdamin ng ating kapwa-tao.
huwag maging multo sa feelings ng iba. Sino ba naman ang gustong maiwan, di ba?